Tara, mag-inuman tayo. Halika, inom ka ng kaunti. Ang tagal nating hindi nagkita. May sasabihin ako sa'yo, masarap talaga ang pagkain dito sa lugar na to. Kuya, Nasaan na ang pagkain? Kuya! Padalhan mo nga kami ng 2 alak na matindi. Sige po, Kuya, isang order nga ng pork knuckle. Lagyan mo ng maraming sibuyas at star anise. gawing medyo maanghang, mga 7 antas. Ganun ang pinakamasarap. Sige po, boss, sandali lang. Narinig mo na ba? Yung sikat na traidor na si Cao Huang nahuli daw. Dadalhin na raw siya sa Maynila para bitayin. Ang magbabantay sa kanya. ay yung pinakamahusay na babaeng pulis ng Maynila, Xu Jinglan. Hindi sila magtatagumpay. Ang Shadow Gate daw, nagbanta na tutulungan si Cao Huang makatakas. Pati daw yung siyam na kasamahan niya, gumalaw na rin. Malabo na kung wala si Swordmaster. Kung wala siya, walang pag-asa. Sa tingin ko, si Swordmaster. Tumahimik na lang at naghanap ng mapayapang buhay. Wala na siyang pakialam sa gulo, ganun ba? Wala kang alam, lasinggero ka. Nine siya. Shadowgate ang may ginagawa, lumayo ang walang kinalaman. Sa panahon na yon, hindi ka na makainom ng payapa. Xiao Yuzi, alis na tayo. Pasensya na talaga. Okay lang. Damit lang naman yan. Palit lang, buhay kapalit. Tianquan Mansion, yung master ng mansion. Shusan Xiaoyi. Matagal na kitang naririnig. Ano? Gusto mong ipagtanggol sila? Mamamatay ka. Anong 9 siya? Sa tingin ko, siyam na peste yan. Pati bata't matanda dinadamay. Humahanap ng kamatayan. Papa, Parang hindi magaling sa espada si Kuya. halos makalimutan ko kayong dalawa. Alis na tayo ngayon. Huli na. Sino? Meron pa palang magaling. Kayo, gusto niyo bang mag-inuman? O sabay-sabay mamatay? Humahanap ng gulo. Xiao Yuzi, bilangin mo. Oh! Hanggang ilan ba ang bibilangin ngayon? 3 na lang siguro. Ikaw lang mag-isa. Kakayanin mo ba kaming? Lahat sa loob ng 3 segundo. Hindi na aabot ng ganon katagal. 1 segundo sapat na. Tumatakbo na kayo, hindi mo siya kaya. Siya ay 9 siya ng Shadowgate. Isang high level na mandirigma. 3. 2. Ngayon, wala nang makakatakas sa inyo. 1. Golden Open IAS Word Technique. Xiao Yuzi. Espada. Ginoong Diyos ng Espada. Kailangan ko siyang hanapin. Gusto kong maging disipulo niya. Itay nalasing ka na naman. Hindi mo na naman mahanap si nanay. Bakit nga ba? Bakit kailangan talagang maghanap ng asawa? Bigyan mo naman ako ng nanay. Mula nung dinala mo si Xiao Yuzi dito sa bahay, 6 na taon na ang lumipas, hindi ka pa rin nagmamadali. O sige, nagmamadali na talaga. Dinala na raw ni boss ang si Miss Jinglan pauwi. Bilis na, salubungin mo na. CJ. Tara, 8. Ate Jinglan, Xiao Yuzi, namiss mo ba si ate? Xiao Yuzi, may pasalubong akong malaking pata para sa'yo. Ang kumpanya natin talaga, kahit anong kalokohan pinapatulan.
Kung hindi lang talaga mabait ang ate ko, hindi niya kukupupin ang mag-amang yan. Yuzi. Lanner, ikaw talaga, palaging busy. Paano ka nagkaroon ng oras bumisita kay Itay? Itay, ngayong uwi ko, gusto kong tayong lahat ang magbantay nitong kargamento. Kargamento? Pasok na. Tao pala ito. Isa ito sa mga pinaka-notorious na opisyal, si Cao Huang. Naglabas na kautusan ang presidente, nadalhin siya sa Chang'an para patawan ng bitay. Pero ang anak ni Cao Huang, gumastos ng milyong ginto upang kunin ang siyam na mamamatay ng Yingmen para iligtas siya sa dekampong sasakyan. Siyam na mamamatay? Ang lokal na hepe, takot tanggapin ang lakad na ito. Wala silang magawa, kundi ipaubaya sa pinakamagaling nating kumpanya. Pero yung siyam na mamamatay, lahat sila, puro pambihirang antas 9. Sa atin dito, ang pinakamakataas lang ay antas 6. Pero nandyan naman si Kuya Fio. Wala tayong dapat ikatakot sa siyam na mamamatay. Itay, ate, hindi niyo pa alam. Kanina ng umaga, sa Quixianlu, napatay ni Kuya Fio yung pang-7 mamamatay, si Wuming. Ngayon, bayani na siya sa buong bayan natin. Fayo. Totoo ba yun? Itay. Ang protektahan ng mamamayan, tungkulin ng mga gumagalang mandirigma, hindi na dapat ipinagmamalaki. Bakit ka natatawa? Ikaw ha, tagatay ka lang eh. May lakas ka pang pagtawanan ng ating pinakamagaling na gwardya. Kung napatay ni Kuya Fio ang siyam na mamamatay, ibig sabihin ba niyan, umabot na siya sa antas 9. Kung may antas 9 na magbabantay, magiging maayos ito. Kahit kaya niyang patayin ng pang-7, pero yung 3 pinakamalakas sa siyam na mamamatay, malayo sa karaniwang antas 9. Kapag ang ipapadala nila ay yung 3 pinakamalakas, huwag kang mag-alala, Itay. Basta dumaan lang tayo sa hatuguan papuntang hilaga ng Taicheng, hindi nila mahuhulaan ito. Kung dumaan tayo sa tubuan, para rin tayong tupa na sumasalubong sa leon. Ambisyoso ka talaga, lasinggero ka talaga. Ang sabihin mo na naman dyan, ilang araw lang ang nakalipas. Pumunta ko sa tuguan para bumili ng alak. Lahat ng tao doon pinatay ng mga taga-Yingmen. Malayo ang hatuguan dito, libo ang agwat. Nakauwi ka agad ng 3 araw lang. Mukhang naglalasing ka lang, panaginip mo lang yun. Itong banga ng alak, talagang galing ito sa hatuguan, Zomja Resto Bar. Posible nga ba? Lasinggero ka. Umalis ka na dito. Ano ba namang tatay mayroon si Oyauzi? CJ, maglaro ka na. Simulan na ang pag-aayos. Bukas na ang alis natin. Opo. Itong si Chu Jinglan. Siya pa naman ang pinakamagaling na detective sa 6 na sangay. Hindi pa rin niya alam na may nagbabantay sa kanya. Paano mangyayari yun? Salamat sa pagod mo, Ajio. Halika, uminom ka muna ng tubig. Sige po. Mainit. Ay, ang init, ang init. Naku, boss, tingnan niyo po, ang tanga ko talaga. Sayang tong, masarap na tsaa. Wala yon. Ajio. Oh. Kumusta naman pakikitungo sa'yo ng pamilya ko? Noong tumakas ako para maghanap ng buhay, napulot ko si Xiaoyauzi, wala kaming mapuntahan noon. Malasakit ni Daji ang dahilan kung ba't kami tinanggap. Since ganun, samahan mo naman ako sa biyaheng to, bilang pasasalamat kay Jinglan. Naku, boss. Ako si Aju. Marunong lang uminom ng malalakas na inuman eh. Lolo boss ng convoy, tara na tayo. Sige po. Xiaoyauzi. Tay, kapag hindi ka pa lumabas at kumita, magugutom na talaga kami. Huwag kang mag-alala, hinding-hindi ko kayo pababayaan. Sa susunod, kung ilang pata ng baboy ang gusto ni Xiao Yuzi, magkakaroon siya. Ayoko ng pata, gusto ko ng pera para maging pangbigay kay Itay para sa panliligaw kay Ate Jinglan. Xiaoyauzi. Ano yang sinasabi mo dyan? Ang anak ko talaga, napakalambing at mapagmahal. Ajio, ayos, deal na yan. Sige po. Tara na. Ayan tamo, ganyan dapat. Tay, alis ka na at kumita pang daw rinig si Xiaoyauzi.
Bakit hindi mo sila pinapalam na ang lakas mo pala? Kasi ngayon, may kahinaan ako. At hindi pwedeng may kahinaan ang isang espada master. Ano yung kahinaan mo? Ikaw yun. Ang tatanga ko na talaga. Kailangan ko pa isama tong dalawang pasaway. Baka isipin ng iba, nagpipiknik lang tayo eh. Sa convoy, bawal magdala ng batang babae. Wala yatang pakialam si Itay Ampon sa pamahiin. Tigil! Nasa tuguan na tayo. Hintayin ang signal ng scout. Dilaw na usok iyon, ligtas sa harap. Uy. Hambog na adyo, di ba sabi mo delikado dito sa tuguan? Saan banda ang delikado? Lasing lang ako nun, kung ano-anong pinagsasabi ko. Halika. Report, sa unahan ay, Ligtas sa harap, alam na namin. Mamaya, may salo-salo kami para sa'yo. Naloko tayo. Dali, magtago. Isang top tayo na bantay ang nauna. Ang segunda klaseng bantay ang tagapagtanggol ng kargamento. Bantay kargamento, sumunod ka sa akin. Nagpadala sila ng babae para harangin ang daan. Mga taong misteryoso mula sa Yinyang Gate. Si Fayo Kuya ang nandito. Sumuko na lang kayo. basta't narito si Fio Kuya na 9-level expert. Kampante lang. Pabalik may panlilin lang. Mga Ginoo, matagal ko na po kayong hinihintay. Siya ang pangatlong salbahe. Tay, Isang galaw lang, napatay niya na agad ang dalawang 6th level na expert. Karayom na kumukuha ng kaluluwa. Nylon panlokong putol ng hininga. Ito ang ikatlong salbaha. Halimaw sa bundok. Mag-ingat ka, Fio Kuya. Huwag kayong mag-alala. Umatras muna kayong lahat. Labanan ng 9 level na expert. Hindi kayo pwedeng makialam. Ginoo, dapat alam mong magmahal ng babae. ang galing mo Fio Kuya. Aba, kahit pinagtulungan ng siyam na salbahe, di pa rin siya natatalo. Nakakatawa, tiniktikan ko pa siya. Yun pala, 7 level na inutil lang siya. Lysiu, nagbaka sakaling magpanggap na 9 level na expert. Tingnan ninyo, kung ano ang tunay na 9 level. Jinglan. Sino? Gamit ang dahon, gagamitin ko ang pandayang delubyo. May magaling dito. Hindi pwede. Sobrang lakas ng taong ito. Kapag nagpatuloy pa ito, mabubuking na ako. Tay, bilasan nating umalis. Kahit na yung babae na yon, hindi ko siya katapat. Pero napakarami niyang tusong galawan. Kapag hamabapata, lahat tayo mamamatay. Dapat talagang umalis agad. Punta tayo sa Shashen. Sige, alis na tayo. Xiao Yuzi. Mga tagapaghatid, sumama kayo sa akin at bantayan ang sasakyan. Mga utusan, maiwan kayo at pigilan sila. Chen Daxia, ano nang gagawin natin? Huwag mo kaming pabayaan. Sino bang nag-aasikaso sa inyo? Mga utusan lang kayo. Lumayas kayo. Xiao Yuzi, sumama ka sa akin. Tay, Pakiusap mo kay Daxiaoji. Xiao Yuzi, magbilang ka hanggang 200. Pagbalik ko, nandito na ako. maghihintay ako kay Tay dito sa bahay, ha? Jinglan, huwag mo na silang intindihin. Bilis, umalis na tayo. Mag-ingat ka. Jinglan, bilasan mo. Bilis, Terra. Sa wakas, pwede ko nang ibuhos ang lahat. Isa na lang ang natirang utusan. Patayin, habulin. Opo. Hindi ka utusan. Sino ka ba talaga? Para sa isang ama, walang kwenta ang pamagat ng Diyos ng espada. Puro problema lang ang dala nito, pati anak ko napapahamak. Kaya,
6 na taon na akong walang espada. Para sa simpleng pamumuhay. Pero kayo, paulit-ulit niyong ginugulo. Ikaw ba? Nakita mo na ba akong humugot ng espada? Para kay Xiao Yuzi. Wala na akong ibang magagawa kundi patayin kita. Paano? Posible ito? Mukhang, nagtagumpay si Shan Gilang. Tabi kayo. Ano ito? Dacheng Kaitian. Ganitong antas ng Kaitian. Siguro ba ay si Zhangmen? Hindi, kahit si Zhangmen, hindi kaya to. Baka nga siya, si Jian Shen, Li Juliang. Diyos ng Espada. Anong ginagawa niya dito? Hindi dapat ganito, sabi ni Pinuno. Noong laban noon, namamatay si Li Juliang dahil sa lason. Siguradong may isa pang dalubhasa. Kung makasalubong mo ang taong ito, tandaan mo lagi, pwede lang natin siyang maging kaibigan, hindi natin siya pwedeng gawing kaaway. Opo. Tignan mo, bilis. Ito. Enerhiya ng espada. Anong klaseng enerhiya ng espada yan? Kayang hiwain ang tuktok ng bundok. Sinong may ganitong kakayahan? Hindi kaya pinadala nila si Yun Songjun? Yun bang 40 taon na ang nakakaraan? Sa sarili lang niyang lakas, pinatay niya ng lahat. Ang 6 na malaking samahan, puro kasamaan. Si Yun Jongjun, ang una sa 9 na demonyo. Siya lang ang posibleng may gawa nito. Sa buong imperyo ng Dayan, 4 lang ang mga dakilang master. Isa siya sa kanila. Kung ibang 9 na demonyo ang makasalubong natin, kaya pa nating labanan at mahirapan. Pero pag si Yun Songjun, siguradong mamamatay tayo. Bakit di pa tayo umalis? Tara na. Hintayin niyo ako. 2 at 3. 2 at 2, 2 at 1, 20. Tama na ang pagbibilang mo. Kasalanan mong malas ka. Dahil sa'yo, namatay ang mga kasama natin. Nga, nag-escort tayo ng batang babae. Malas daw talaga. Bawal yan, malaking bawal sa atin. 21, 20. Yang mag-ama na yan, puro libreng kain at inom dito sa kumpanya natin. Matagal na dapat silang pinalayas. PWE. 11. Tama na ang pagbibilang. Patay na ang inutil mong tatay. Hindi totoo yan. Pag natapos ko ang 200 bilang, babalik si Papa, 17, 16, 15, 14, 13. Sabi na nga huwag ka nang magbilang. Hindi na babalik ang tatay mo. Tatay mo, ikaw ang pumatay. Pati mga kapatid natin dito, lahat sila, ikaw rin ang may kasalanan. 11, 10. Tumahimik ka nga. Di mo kayang labanan ang mga multo ng bundok, pero kaya mo namang saktan ang bata, ano? Ganyan ba ang pagkatao ng isang bayani? 3, 2. 1. Xiao Yuzi. Huwag ka mag-alala, andito si ate. Hindi magsisinungaling si Papa. Kailanman hindi pa nagsinungaling si Papa kay Xiao Yuzi. Jinglan, yung mga tao ng Shadowgate, malapit na silang humabol. Iwanan na natin agad ang painang to. Umalis na tayo. Sino mang magtangkang iwan ang anak kong babae? Sinong malakas ang loob na itapon ang anak ko? Ikaw, lasinggo ka. Buhay ka pa pala. Tay! Paano ka nakatakas? Nasaan si Shangi? Sa bundok. Nakita ni Shangi na tagabitbit lang ako. Tinamad siyang patayin ako, kaya pinauwi na lang ako. Totoo ba yan? Ha? Niloloko na naman tayo ng batang to. Dekada na akong nag-escort ng kalakal. Hindi pa ako nakakita na ang Geosha ay nagpapalampas ng buhay. Alam ko na, ikaw pala ang traidor dito. Nakalimutan nyo na ba? Sinabi niya noon na maghihintay ang Yingmen sa Tigrihan. Kung hindi siya traidor, paano niya malalaman yon? Ganun pala. Kaya pala pinakawalan ka ni Shangi. Tanga, hindi pwedeng traidor si Ajio. Hayop ka.
Tinulungan ka na ni Da Xiaoji, pero niloko mo pa kami. Tao ka pa ba? Patay na yan. Dahil sa trader na to, ang daming namatay sa atin. Ayon sa batas ng grupo, dapat talaga patayin. Tigil na. Ano bang ginagawa mo? Sabi ko na nga ba, basta palikuin ni Shangwei ang mga yon papunta sa silangan. Siguradong pupunta. Sila sa Shashen. Ganito lang yan. Parang nagtataboy ka lang ng tupa. Ang pangalawa sa Jusha, si Wumian. Ngayon, marami na sa atin ang patay. May mga sugatan pa. Pati si Fiyo kuya, sugatan din. Tapos na. Talagang tapos na tayo ngayon. Sabi ko na nga ba, siya ang especially iya. Kakadating pa lang niya. Dumating na agad ang Yingmen. Tama na, ikaw ang nagsabing, ligtas ang hutuguan noon. Sa tingin ko, ikaw pa ang mas mukhang espiya. Jinglan, ikaw. Huwag na kayong mag-away. Mas mabuting isipin muna ninyo kung paano kayo mamamatay. Pero, kailangan nating bilisin. Kapag napatay ko na kayo, kailangan ko pang maghanap ng mas magaling. Hindi ako susuko. Kayo, mga duwag, puro pananaksak lang sa likod ang alam ninyo. Kung totoong labanan, hindi kami matatalo. Ang ganitong panunukso, tanga lang ang maloloko. Pananaksak sa likod? Ang durugin kayo ay kasimple ng pagdurog sa langgam. Bakit pa kami gagamit ng plano? Dahil gusto ninyo ng totoong labanan. Kami ay maglalaro ng isang laro. Anong laro ang gusto mo? Pusta ng buhay. Sa bawat panig, magpapadala tayo ng isang tao para lumaban. Ang mananalo ay pwedeng pumatay ng tao mula sa kabilang panig, hanggang sa maubos ang lahat sa isang panig. Ito ang inyong tanging pag-asa para mabuhay. Tama siya. Ito ang tanging pagkakataon natin para mabuhay. Mayroon tayong Kuya Fiyo, bakit tayo matatakot? Pustahan tayo sa kanila. Lalabanan ko kayo. Fiyu, Hayaan mong si Ajiyo ang lumaban. Itay, kung siya ang lalaban, mas gugustuhin ko pang patayin na lang nila ako. Tumahimik ka. Ajiyo. Pakiusap. Kung mabubunyag ang aking pagkatao, susunod-sunod ang mga problema. Nakasalalay dito ang kaligtasan ni Xiao Yaozi. Patawarin mo ako, boss. Boss, hindi ko kaya, ang alam ko lang, ay uminom. Kung hindi ka aakyat, ako na lang ang aakyat at isusugal ang matanda kong buhay. Itay, ang matandang pusakal na ito. Sige na nga. Lumayas ka dyan, sa likod ka. Fayo, huwag kang pabigla-bigla. Hindi ka pa karapat-dapat lumaban sa Tianshan Biaoju. Isang walang kwenta. Pastahan tayo, dalawa. Sigurado ka bang ikaw ang lalaban? Kapag ikaw ang lumaban, dalawang buhay ang nakataya. Tao ba ang pinag-uusapan dito? Ito ay tungkol sa reputasyon. Mayroon akong reputasyon bilang isang 9th grade master. Kung ikaw na isang walang kwenta ang lalaban, paano pa ako makikipaghalubilo sa hinaharap? Sige na. Ikaw, lumaban ka. Masusunod. si Wumian na ito, bakit siya nakikinig sa sinabi ng binatilyong ito? Baka naman ang taong ito ay si Yun Songjun. Imposible. Napakabata niya. Hindi siya pwedeng maging ang matandang halimaw na yon na 60 na ang edad. Para talunin siya, kailangan mong gamitin ang lahat ng lakas mo sa unang atake. Kailangan hindi siya handa. Heto ang espada. Ganito lang to. Ang kahinaan ng walang mukha, nasa kaliwang kamay niya. Kung gustong manalo, dapat atakihin ang kaliwang bahagi niya. Kung hindi, si Chen Fiu, sa loob ng 10 tirada, siguradong matatalo. Ano ka ba? Puro kalokohan yan. Loko ka talaga, puro malas ang sinasabi mo. Ibinaba niya na ang espada niya. Pang 7 tira pa lang to ah. Sumuko na siya. Fiu kuya, ang galing mo talaga.
Natalo na. Matatalo. Ang shota mo, naiintindihan mo ba ang takbo ng laban, ha? Tanga ka talaga. Bahala ka, mamatay ka na nga. Ano to? Ito ang kaitian. Tama na naman ang sinabi niya. Huwag mo akong patayin. Nakikiusap ako, huwag mo akong patayin. Pinatay mo si Wumang, dapat kang mamatay. Hindi ako ang pumatay kay Wumang. Nagbibiro lang ako 7 pa lang ang antas ko, paano ko matatalo ang ika-9 na antas? Ano? Tignan mo kung gaano siya natakot. Ito ba yung tinatawag niyong dakilang bayani na inupahan niyong tagapagbantay? Natalo na kayo, 2 buhay. Kukunin ko na. Sa susunod na laban. Sino ang lalaban? Ang kaitian ay ang ultimate na teknik ng Diyos ng Espada. Pinakamalakas sa lahat ng sword style sa mundo. Kahit na ang kanyang kaitian ay walang kulay sa ika-6 na antas pa lang. Pero kung hindi mo mahanap ang solusyon, kahit ang ika-9 na antas na mandirigma, hindi niya kakayanin. Paano ba talaga mananalo dito? Agio. Ikaw na ang sumalang. Tay, bakit ba gusto mong palaging paakyatin ang inutil na lasinggong yan? Pinapapunta mo siya. Mas mabuti pa ako na lang. Huwag kang magulo. Tapos na ba? Sino ba talaga ang aakyat? Ako na lang. Tiyan ko. Bumalik ka rito. Ang batang amo ng First Beauju, ni hindi marunong humawak ng espada ng maayos. Hindi ka pa karapat-dapat na makipaglaban sa akin. Ako na ang makikipaglaban sa iyo. Taya ko. Isa. Yuzi, tingnan mo yung uncle na nakamaskara. Yung mga galaw niya, kamukha ba ng itinuro kong self-defense sa'yo? Oo, kamuka. Jingla nate, atakehin mo ang dibdib niyang gitna. Tigilan mo ako, makulit kang bata. Wala namang mangyayari, talo na tayo. Subukan mo na lang. Ayos. Ano? Si Xiao Yuzi, nakita pala niya ang kahinaan ng kalaban. Yung kalaban ay 9th rank na. Paano? Step tapos palo. Hindi siya nanghula. Talaga niyang nabasa ang galaw ni Wu Mien. Paano mangyayari yon? 6 na taong gulang pa lang siya. Paano? Ano ang susunod na galaw? Ang gamit niya ay gaya ng leopardo. So, Gamitan ng istilong tigre. Ibig sabihin tusok. ayos. Jingla nate, galing ng laban mo. Tahimik ka dyan, makulit na bata. Huwag mo abalahin ang kapatid ko. Pero, Sabi ko, tumahimik ka. Hindi mo ba ako naintindihan? Tapos na. Ulit na naman ang galaw na yon. Patay, lagot. Hindi, may tsansa na. Kapag hinugot niya ang espada, salubungin mo siya. Saluhin mo ng direkta ang unang bugso ng espada niya. Ialay mo ang sarili mo, tusukin mo sa kaliwang balikat. Yon ang kahinaan niya. Saluhin ang espada. Gusto mo bang mapahamak ang ate ko? Niyang master nga, di kayang lutasin yan. Pero tong kargador na ta, akala niya malulutas niya ang langit. jingla nate, magtiwala ka kay Tay. CJ, isang taya. Ano? Hindi inaasahan na natalo si Wu Mien. Yung isang saksak na yon. Baka. Siya ba yon? Hindi dapat ganon. Tila base sa lakas niya, pangalawang antas lang ang kaya. Baka tsamba lang. Ayos. Yung pinakamalakas nilang umian, natalo rin. Panalo na talaga tayo. Ako ang nanalo. Hindi akalain tinalo ko ang Jupin. Dapat tanggapin natin ng talo at panalo, boss. Kaya ko pa lumaban. Hele, Sa mga taon na ito, nagpakahirap ka, ha? Hindi.
Grabe ang lakas ng enerhiya sa loob. Nanalo kayo ng buhay kong ito. Ako na ang bahala dito. Ako na rin ang gagawa. Uno. Siya. Siya. Siya si Yun Zongjun. Siya lang ang kaya bumuo ng espada na humahati sa langit. Paano naman tayo mananalo niyan? Yun Jongjun, sir. Wala akong kinalaman dito. Hindi ako tao ng Piaoju. Yun Jongjun, sir. Huwag mo po akong patayin. Pakiusap. Bigyan mo ako ng tsansa, sir. Magpapakababa ako. Gagawin ko lahat para sa'yo. Test, walang kwenta. Ako na ang haharang sa kanya. Tumakbo na kayo agad. Lanner. Tumakbo ka na. Gusto niyo bang lahat tayo mamatay dito? Sa isang palo lang. Talo na agad si ate. Ito pala ang tunay na dakilang master. Ajio, ang pamilya namin, si Lanner, hindi kayo pinabayaan. Pakiusap, iligtas mo siya. Si Papa, sobrang takot na. Hanggang ngayon, nagmamakaawa pa rin. Yung kargador na yon, wala nang pag-asa. Si Papa para sa kaligtasan ko kaya hindi siya tumutulong. Papa, ayokong maging kahinaan mo. Gusto kong maging kalasag ng espada mo. Bunutin mo na ang espada mo, iligtas mo si Ate Jinglan. Bakit ka pa natutulala dyan? Bilisan mo, tumakbo ka na. Ajio, nakikiusap ako. Ang buhay mo, kukunin ko na. Tama nga, tinatago ng taong ito ang lakas niya. Malalim ang pagtatago niya, ha? Bakit? Gusto mo ring sumali dito? Sige lang. Laro tayo. Ilang buhay ang gusto mong isugal? Lahat. Isusugal ko ang buhay ng lahat ng tao dito. Nakakatuwa. Mukhang, isa kang magaling. Kailan ba niya niligtas ang tao? May nakakita ba sa inyo? Itong si Amakaw, ang baho. Ano na naman yan? Pakiusap naman. Padala mo ang espada. Sige. Itong inutil na to, ni hindi kayang saluhin ang espada. Gusto pang hamunin si Yun Songjun boss natin. Tay, ganito na nga ang sitwasyon. Asa ka pa rin sa lasinggerong inutil na yan. Gusto niya talaga tayong mapahamak, ah. Lumayas ka. Tay, Ang gusto magpalagay sa peligro sa atin, ikaw. Ako nga pala ang masyadong nag-isip. Sa bulok na kumpanyang escort na to, imposible namang may magaling. bibigay ko pa ng huling pagkakataon sa inyo, ha. Sirain niyo ang sarili niyong lakas. Putulin ang inyong braso. Ngayon, saka ko kayo patawarin. Ito, ang lukaret na to si Raulo. Gusto pa tayong patawarin. Nakakatakot naman. Haha. Isa ka lang namang papansin. Sawa na ako. Ngayon, pwede na kayong mamatay. Nananaginip ba ako? Itong si Amakaw. Isang sipa lang, napalipad si Dakongshi. Ni hindi nga mabunot ang espada. Nag-aasta pang magaling. Tumingin kayong mabuti. Ito ang tunay na pagbukas ng langit. Isang beses ko lang ituturo. Hindi tama. Hindi ka Porter. Ikaw. Ikaw si Lee Jiyo. So, ganito pala. Noong mga nakaraan, ang nakalaban ng leader ay ganitong klaseng halimaw. Natalo si boss. Bilis, tumakbo na tayo. Kanina. Anong nangyari?
Patay-patay na siya. Pinatay ni Aju si Yun Zongjun. Paano posible yon? Yung si Yoon Jongjun, sa harap niya, hindi man lang lumaban, agad natalo. Isang saksak lang, tinapos ang isang Grandmaster. Sa tabi ko pala, matagal nang nakatago ang ganitong klaseng magaling na tao. Sa buong Daein, ang lakas, na mas malakas pa kay Yoon Jongjun, ay ilan lang talaga, yung mga tanyag na sikat sa buong bansa. Pwede bang itanong, sino ka ba talaga sa kanila? Hanggang dito na nga lang. Sasabihin ko na sa'yo. Sa totoo lang. Yan ang Ruan Jinsan. Nilagay ko yon sa tsa. Nilagyan ko ng Ruan Jinsan ang tsa. Ruan Jinsan nga. Habang hindi siya nakatingin, nilagyan ko siya ng gamot. Nung nag-away kami, sakto nag-react ang lason. Ako tuloy ang nanalo. Delikado talaga sa mundo natin. Kailangan madiskarte ka rin. Sabihin mo kayong sobrang honest. Paano kayo nagtatrabaho sa escort agency? Si Papa grabe talagang magkwento. Kapag natalo mo ang Grandmaster, magkagulo ang buong mundo ng martial arts. Sana makalusot na lang tayo. Malabo na matamaan ng Ruan Jinsan ang Grandmaster. Paano naman mangyayari yon? Itong Ruan Jinsan ko, malakas talaga ang epekto. Kahit matagumpay ang gamot, Grandmaster pa rin ang kalaban. Tao rin ang Grandmaster. Isa pa, akala mo ba talaga, si pangit na Aju ay Sword God, isang espada lang, tinalo na ang Grandmaster. 6 na taon ng utility worker, si Sword God sa escort agency, mangyayari ba yon? Medyo imposible talaga. Jinglan. Isa lang naman siyang. Madiskarte pero inutil. Kami nga. Naglalaban talaga kami sa Shadow Sect. Taga-sibat, taga-espada, harapan kung harapan. Tama. Si Fiu kuya at si ate, ang totoong mga bayani. Kung hindi sila nagtagal, hanggang tumama ang lason kay Yun Zongjun. Hindi naman ikaw ang magpapabor, napakababa ng ginagawa mo. Ganyan ka ba makipag-usap sa taong tumulong sa'yo? Tagapagsalba ng buhay. Kahit ano pa man, si Ajio ang nagligtas sa ating lahat, niligtas ka niya. Tagapagsalba ng buhay. Ngayong araw, niligtas niya, buong pamilya natin. Si Chuo. Hindi ko ito malilimutan habang buhay. Bakit nakatayo ka pa? Lumuhod ka na. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa amin. Oh, ayan na, ayan na. Tama na, huwag nang ganyan. Bakit mo pa tinatawag na tagapagsalba ng buhay? Ang formal naman, simula ngayon, wala na akong utang sa pamilya nyo. Old Chu. Wala na ang malaking kontrabida. Ayos yang magkunwari kang patay para makatakas. Naging kampante ako, alam niya kung sino talaga ako, hindi pwedeng palayain. Tinamaan siya ng gamot na nagpapalambot ng mga kalamnan, sigurado akong hindi siya makakalayo. Ako na ang hahabol. Yuzi, halika. Tara na. Ajio, ingat ka, Ajio. May lakas pa siyang loob humabol? Kapag nawala na epekto ng gamot, siguradong patay na siya. At least, may tapang siyang humabol. Hindi tulad ng iba na luluhod na lang parang aso. Mahusay siya sa mga diskarte at panlilin lang, di ba? Harap-harapang labanan, tingnan natin. Kung tulad niya, kaya kong talunin kahit 10. Sige na, bilis-bilasan natin. Ayusin na ang mga gamit. Maghanda tayong pumasok ng Maynila. Pumasok ng Maynila. Pagdating natin doon, makukuha na natin ang reward. Congrats, Chu Bayoto. Zongheng Biaoju. Anong ginagawa niyo rito? Di ko akalain. Talagang kaya mong talunin si Jusha. Magpahinga na muna kayo. Ang mga susunod na gawain, kami na ang bahala rito. Anong ibig mong sabihin? Ang paghahatid kay Kao. Huwag papuntang Maynila, kami na ang gagawa niyan para sa inyo. Gusto niyo yatang agawin ng credit, ano? Walang hiya. Mag-ingat ka sa pananalita mo. Ibigay niyo na agad si Cao Huang. Paano kung ayaw namin ibigay? Kung hindi ninyo ibibigay, edi maghanda kayong mamatay. Chu Bayoto, patay na lahat ng mga escort niyo. Paano pa kayo magpapadala ng kargamento? Tingnan mo naman ako. Malakas ang mga tao ko, matibay ang mga kabayo. Ibigay niyo na sa amin si Cao Huang. Alam mo naman, marunong mag-adjust ang matinong tao.
Nanaginip ka yata, ang dami naming namatay bago namin nakuha to. Ang pagnanakaw ng kargamento. Yan ang pinakamalaking bawal sa escort business. Sa mundo natin, lahat pwedeng parusahan sa ganyan. Leola Odi, kaya mo bang tumaya? Sa escort business kasi, may sariling mga batas. Kapag may nakaaway ka talaga, pwede ang dalawang escort company maglabanan ng bandera para matapos ang alitan. Ang mananalo, pwedeng hingin kahit ano sa talunan. Ako, kayo. Hindi naman tayo nagkakasagutan dati. Bakit magkakaroon tayo ng matinding sama ng loob? Eto na nga, may alitan na. Ikaw. Chubayato. Pag-isipan mo ng mabuti. Kapag tinanggihan mo ako ulit, mas lalalim ang galit natin. Mga hayop talaga kayo, apropriete sa kahinaan ng iba. Tay, ano ba yung laban ng bandera? Matinding labanan yun sa mga escort parang mortal na sagupaan. Tagisan ng depensa at atake ang labanan yan. Basta ang umaatake. Kung makuha nila ang bandera ng depensa, sila ang panalo. Kapag hindi, depensa ang panalo. Paano naman tayo mananalo? Patay na yung iba natin, tapos yung natira sugatan pa. Kaya nga, tatanggihan mo na ba ako? Tay, bahala na, labanan na lang natin sila. Bandera labanan. Hindi tayo sigurado sa talo. Kung makabalik agad si Agio. Sige. Bandera labanan na. Ako si Tianshon, tinatanggap ko ang hamon. CJ. Ihanda na ang pwesto. Maghanda ng pormasyon. Chubayoto, ito ang aming tulong formation dito sa aming security agency. Basta, makaya ninyong sirain ang pormasyon at makuha ang bandila sa loob ng isang stick ng insenso. Panalo na kayo. Itong tulong formation. Kahit na siyam na ranggo na ang isang dalubhasa. Sobrang delikado at mahirap pa rin itong lutesin. Sa labas, Earthway Gohan formation ang tawag dito. Ang magkapatid na Chen, eksperto sa hook technique, kayang ikulong ang kilos ng gustong kumuha ng bandila. Nahihirapan kang gumalaw. Sa gitna, Shuang Hu Chinsha formation naman. Dalawang security expert, matibay ang tindig. Sanay sa malapitan at mabilis ang suntukan. Kapag sabay kang nilapitan ng dalawa, kahit santo, hindi ka maliligtas. Pinakamahirap man ang unang mga pormasyon. Pero ang pinakamahirap harapin ay ang kanilang tagabantay ng bandila. Si Wang Wu, 8 ranggo na ang galing. Sobrang husay sa depensa. Ang kanyang Golden Bell Iron Shirt. Mastery na ang antas. Chubayoto, handa na ba kayo? Tara na. Sindihan ang insenso. Wala nang choice kundi sumugod. Sino mauuna? Sino mauuna? Fiu kuya. Hindi pa gumagaling sugat ko nung nakipaglaban ako kay Yun Jongjun. Ako na lang. Tiyang ko, ikaw. Ate, ayos lang ako. May sugat ka pa sa katawan. Kailangan mong magpahinga pa. Ako na ang magpapalipas ng oras. At saka na rin, subukan kung gaano talaga sila kalakas. Subukan ng binatang ito kung sino talaga kayo. Yan ba ang young boss nyo? Napaloko tuloy, mauna ng pabagsakin ng isa. Subukan muna alisin ang isa bago magsalita. Tiyan ko. Itong batang boss, talagang ang daming paandar. Pero sayang, kung inutil ka talaga. Teka. Suko na ako. Suko na ako. Suko na ako. Sumusuko. Gusto mong sumuko? Naghihintay lang ako na pumasok ka dito sa laro. Isa kang inutil. Huwag please. Akala mo kasi, dahil kayo ang pinakamalaking security agency ng pamilya nyo, pwede ka nang magyabang. Sige, magyabang ka pa. Tiyan ko. Itong batang boss ng namungunang kumpanya. Pero nagiging punch ang baglang pala. Kuya Wang, mamaya ay ko-cover mo din ako, ha? Tulungan mo ako. Tayan ko. Chief Chu. Dito sa larong ito, isa-isa lang ang pwedeng pumasok. Pag pumasok ka, kahit matalo ka. Ikaw. Sigurado ka ba na susuko ka? Susuko na ako. Ano, hindi pa rin susuko? Susuko na nga ako. Ang tigas mo, saludo ako. Sa tingin mo, kung yung security guard, may pilay sa isang binti, hindi na ba siya pwedeng magtrabaho sa kumpanya? Wag naman po.
May isa pa naman. Huwag po. Ayos na. Ibigay kay Chugongzi, hayaan siyang manpili ang isang binti. Eight. Tayan ko. Ang lakas ng anak nyo ha, nagtagumpay siyang mag-aksaya ng kalahating oras. Kailangan nyo ng bilisan. Babalihin kita. Halika na. Hindi pwede. May sugat ka pa. Hindi ako sasali. Sino pa ba ang pwedeng sumali? Gio. Yifu. Hindi mo pa rin ba aasa sa taong inutil na yon? Matagal na siyang tumakbo dahil sa takot. Sige, ikaw na lang sa halip na si Jinglan. May sugat ako. Wala ng oras. Lanner. Miss Jinglan, konti na lang ang oras. Kung palagi kang depensa, hindi mo mababasag ang formation. Naku, Malamang masisilo na. 8. Ang galing. Ayos, ate. Walang makakabasag sa formation. Mali lang pala, bobo ka. Tagumpay. Ano? Sayang, konting-konti na lang. Si Jinglan ay nasa ikapitong antas lang. Malayo pa ang agwat ng lakas niya kumpara sa ikawalong antas. Sa itaas ng ikapitong antas, isang hakbang lang at ibang mundo na agad. Halos imposibleng manalo ng lagpas sa sariling antas. Maliban na lang. Kung isusugal niya ang sarili, saksakin sa kaliwang balikat. Yun ang kahinaan niya. Gio. Ang ganda talaga ni Da Xiaoji. Sayang lang. Puro pagpapakitang gilas lang ang kaya. Kung gusto mong sirain ang aking gintong depensa, mag-ensayo ka pa ng ilang dekada. Jinglan. Chu Bayoto, yung insenso, malapit nang maupos. Mukhang malinaw na ang panalo at talo. Ganito ba ang pinakamagaling sa inyong security agency? Hindi man lang ninyo nahawakan ang bandila namin. Kanina, hindi ba sinabi mong pupugutan mo ako? Halika nga. Tigil. May sugat pa siya sa katawan. Oh, Chu Bayoto, ano na? Aaminin mo na bang talo ka? Wala nang oras. Kahit may isa pa kayong ipadala. Hindi pa rin niyo mapapasa amin ang bandila namin. Lanner. Sumuko ka na, wala namang oras eh. Yifu, ano pa ba ang hinihintay mo? Yung inutil na yon, matagal na siyang tumakas. Kahit bumalik pa siya, anong magagawa niya? Magagawa ba niyang lagyan ng gamot ang lahat ng tao? Tay, hindi pwedeng sumuko. Itong lakad na to. Para kina Laoqian, Hilyu, at Wang Dadan, yung mga buhay nila, inalay nila dito. Hindi natin pwedeng ibigay sa kanila iyon. Wang Wu. Sa tingin mo, pag ang kamay ng isang pulis na pilayan, makakahuli pa ba siya ng kriminal? Naintindihan ko. Huwag. Sumuko ka na, Yifu. Gusto mo pa bang madamay si Jinglan? Tay, hindi natin pwedeng ibigay sa kanila to. Ako. Mali. Agawan ng bandila. Ang taong ito, hindi siya basta-basta. Umabot na. Totoo ba to?
Isang saksak lang. Sirang-sira na agad. Ay, panalo na tayo. Papa, Kuya, nanalo na naman sa tsamba. boss. Bakit ka nagtatago? Pinapabantayan ko sa'yo yung bandila, tapos nagtatago ka sa akin. Pasensya na po, boss. Ayos ka lang ba? Salamat. Ganyan na nga katindi ang sugat mo. Sinagad pa rin nila. Papa, tulungang makabawi si Xiao Yuzi. Turuan ng leksyon ang mga salbahe na yon. Sino ang may gawa nito? Sino nga ba ang may gawa nito? Ako ang Samaire sa babae na to. Anong problema? Gusto mo gumanti? Sige, mahuli mo muna ako bago ka magyabang. Ang bilis naman. Boss, si Wang Wu. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Sabihin mo na, bali ang buong katawan niya, ang mga ugat, putol-putol na lahat. Ano, base sa sampal kanina, may 9 na antas ang taong yon. Mukhang, ikaw na ang kailangan kumilos ngayon. Huwag kayong mag-alala, Master. Sa mga napatay ko na may 9 na antas. Sabihin ang nasa 2 hanggang 20 na. Gago ka talaga. Naglakas loob kang sirain ang aming pinakamagaling na gwardiya. Liu Biao to. Panalo tayo. Panalo ka dyan. Gago ka talaga. Ni hindi ka man lang sumama sa labanan. Anong klaseng panalo yan? Ikaw, may lakas ka bang sumubok ulit laban sa akin? Walang hiya ka. Gusto nyo na namang mandaya. Mga walang hiyang hambog. Sinungaling na kuya, may mukha ka pa talagang mag-akusa. Walang konsensya. Ano bang gusto niyong mangyari? Rematch tayo. Best of 3. Kapag kayo ang nanalo, saka lang kayo mananalo. Kayo ha. Okay lang. Labanan mo sila. Isang grupo kayo ng mga mahihina ang ulo na hindi takot mamatay. Paborito niyong intindihin lang ang suntukan. CJ, gusto ko talagang makita kung sinong walang takot mamatay. Master, kayo na ang bahala. Sugod na kayo. Xia Shanhu. Yun Zong. Siya Shanho Yunzong. 9 na antas, pinakamataas na level. Walang hiya. Tigring bumaba ng bundok. Hindi naman talaga siya. Tao ng security agency ninyo. Hindi siya pwedeng sumali. Sinong nagsabing hindi? Kahapon lang, kakahar ko lang sa kanya. Maili siya. Ang gulo naman, pang 9 na ranggong pinakamataas. Kapag natalo mo siya, sobrang mapapansin ka. Ikaw, hindi ka karapat-dapat na maging kalaban ko. Papayag akong mga alalay ko ang sumagot sa'yo. Ang hambog mo. Hayaan mo siyang magyabang. Pwede naman sabay kayong dalawa ng alalay mo. Tingnan natin kung anong ipanlaban mo sa pang 9 na ranggong pinakamataas. Adju. Kailan ka pa nagkaroon ng alalay? Kunwari meron man. Paano ka naman magkakaroon? Nang kasamang kayang talunin ng pang-9 na ranggong pinakamataas? Isang utility boy lang. Nagkakalat na parang boss na may alalay. Ano yung alalay mo? Cook ba yan? O kaya kutsero? Ha? Labas? Ikaw. Boss, Boss. basta magutos ka lang, agad kong papatayin ang lahat ng taong ito. Bakit andito ka? Hay naku, huwag kayong matakot ha. Nilagyan ko siya ng lason, nasa akin ang lunas. Siya, hindi maglalakas loob na gumawa ng kahit ano. Adjo. Ano ba talagang nangyayari dito? Hindi ko inakala, nabuhay pa pala si Li Juliang. Hindi pwede. Kailangan ko agad bumalik at sabihin ito kay Pinuno. Ayos pala ang mga hiningang pagong na yan, pati ako napaniwala mo. Li Juliang. Palampasin mo ko ngayon, pangako ko. Sandali. Matutulungan kitang tanggalin ang grupo ng Anino. Gusto mong traidorin ang mga kasamahan mo? PWE. Sila, kasamahan. Mga walang hiya at masasamang tao sila. Simula ngayon. Sasama ako sa iyo para puksain ang masama. Ang taong tulad mo, hindi ako naniniwala. Teka, Teka lang, Itay. Nakakatuwa siya. Kunin na lang natin siya. Anak, Itay, di ba sabi mo bibilhan mo ako ng isang maliit na aso? Ayoko na ng aso, siya na lang ang gusto ko. parang, pwede rin. ano? Talaga bang ako, ang dakilang Yoon Jong-jun, ay gagawin ninyong aso? Bakit?
Ayaw mo? Eh di mamatay ka. Ay. Oo. Sa totoo lang, ako, gustong-gusto ko ang mga bata. Talaga, ganun ba? Tama. Kaya simula ngayon, ang pag-aalaga sa bata ay ipaubaya na sa akin. Gusto kong sumakay sa likod mo. Masusunod, prinsesa, sakay. Mag-ingat ka. 6 na taon pa lang ang batang yan. Pero may Grandmaster na siyang bodyguard. Di kaya? Sobra na yan? Si AGU, talagang napasunod niya si Yoon Jong-jun. Naiintindihan ko na. Si Iju, sigurado akong henyo sa lason. Kinokontrol niya ang mga dalubhasa gamit ang lason para pagtrabahuhin para sa kanya. Astig! Oy, bawal pumatay ha. Yung lalaki sa kabilang panig, kailangan mo lang manalo laban sa kanya. Madali lang yan. Saan mo nahanap ang pulubi? Huwag kang magpakampante. Huwag kang mag-alala, boss. Hindi ko siya bibigyan ng kahit konting pagkakataon. Ano to? Jiu Hanzang. Jiu Hanzang. Kapag natama ng palo na to, lalamig ang buong katawan pati 7 ugat at 8 daluyan. Araw at gabi, titiisin mo ang hapdi at sakit ng lamig sa mga buto. Jiu Hanzang. Sinasabing ito ang pinakamalakas na palo sa buong mundo. Tanging si Feng Yan Dashi lang ang nakakapagpakita ng galing dito. Paano nangyari yon? Ang ganyang simpleng teknik, inaakala mo magaling ka na? HMM. Kapag nagpakampante ka tapos natalo ka, papatayin talaga kita. Ano? Akin bang trabaho ang mahirap? Sa susunod, damihan mo pa ang lakas mo. Ha? Paano nangyari yon? Ang bilis niyang pinalabas ang lamig mula sa katawan. Anong klaseng lakas ng loob yon? Yan ang tunay na dakilang master. Kahit ang pinakamalakas na antas, ay parang bata lang sa harap niya. Ano ba nangyayari? Akala ko ba siya ang pinakamalakas? Bakit? Bakit kahit isang utusan lang, hindi niya natalo? Isang palo lang, talo na agad. Kasi yung utusan na yon, siya pala ang tunay na dakilang master. Ano? Isang tagalinis sa isang security agency, sasali sa grupo ang dakilang guro bilang maliit na bata. Ikaw ba ang nababaliw o ako ang nababaliw? Tama na, itigil mo na. Itong Chanshan Security Agency, may taong matindi ang kumokontrol sa likod nila. Mahirap tuklasin ang kanilang pinanggalingan. Baka nga, may koneksyon sila sa palasyo. Hindi ba ikaw rin? Ikaw rin ba ay mula sa palasyo? Kung hindi natin makuha si Cao Huang ngayon, paano ko ipapaliwanag to kay Wang Ye? Sino pa? Bilasin nyo. Mamaya pa ako sasama sa pag-iikot ng aking miss sa palengke. Miss Xiao Yuzi. Ay naku, sige na nga. Ako na ang kikilos. Ganito. Matandang si Feng Yan, ang dakilang maestro. Naparito ako para matuto. Si Feng Yan, dakilang maestro. Isa sa 4 na pinakamagagaling na guro. Isang kumpanya ng seguridad lang, hindi kayang imbitahan ng dakilang maestro. Sa likod ni Liu Xing. Sino nga ba talaga ang nandyan? Gabi na. Kung hindi ko pa nakasalubong ang janitor na to, matagal na sana akong nakauwi para mag-report. Nandito ang maestro. Hindi nyo mapoprotektahan ang Cao Huang. Buksan ang ilaw. Ang swerte ko talaga. Ngayong araw, nakatagpo ako ng 2 taong alamat. Maestro, simulan na natin. Yung hawak mo, iyon ang sinasabing mahiwagang sandata. Kumu. Ang pinakaproblemang ugali ko bilang matanda, pinakamalaking kahinaan ko ay hindi ko kayang mapahiya. Takot akong sabihin nyo na inaapi ko ang mga bagito. Basta magawa nyo akong umatras ng kahit kalahating hakbang, panalo na kayo. Matandang madiskarte, nagkukunwari lang. Makakalaban ng tinatawag nilang espada ng halimaw. Si Feng Yan Master. Ayos to. Uy, Bobo, bumalik ka agad. Yan ang Yuming Siyam na espada. Ano ba nang nangyari kanina?
Wala akong nakita. Tumira siya. Natalo na agad si Yoon Zongjun. Panalo tayo. Panalo tayo, guys. Boss, pasensya na, kasalanan ko to. Nahihiya ako sa inyo. Tanga. Natalo ka ng daloy ng tabak teknike. Daloy ng tibak technique. Daloy ng tabak teknike. Pumapangalawa lang ito sa Kai Chen tabak teknike. Kai Chen, sobrang tapang, sobrang lakas. Daloy, sobrang banayad, sobrang lambot. Pinakamagaling sa depensa. Kung siya ang umatake at ikaw ang dumipensa, hindi siya siguradong mananalo. Pero kung ikaw ang umatake, siguradong talo ka. Ah, ganun pala. Sumusunod talaga ako sa amo. Ang dami kong natutunan. Itong matandang tuso na to, kung ano-anong sinasabi tungkol sa dignidad, na hindi raw siya nananakit ng mga bata. Pero sa totoo, sinasamantala niya lahat ng kalamangan. Ang galing niyang umarte ah. Amo, anong gagawin natin ngayon? Umalis ka muna, yung natitira, akin na yan. Opo. Tension Security Agency, EDU. Master Feng Yan, pakisuyo na turuan mo ako. Sige po, ano pa bang ipagmamayabang mo? Yung dakilang master nga natalo na agad ng Grandmaster. Isang saksak lang tapos na kaagad. Eh bakit ka pa andito? Gusto mo bang talunin ang liquid sword technique ni Master Feng Yan? Sa buong mundo. Baka tanging, ang sword god lang ang kayang gumawa nun. Huwag ka na magkunwari. Sige na, simulan mo na. Si Master, hindi ka niya babastusin. At hindi rin siya unang lilitaw ng espada. Ano, nag-opera ka ba? Tapos nagmamodel ka pa sa stage? Master Feng Yan, pasensya ka na ha. Ito, panalo na. Ito, talo na. Ginamit mo ang Taiji para trabahuin ako. Ang bilis ng sword style mo. Galing ah. Feng Yan Dashi, talaga namang mataas ang prinsipyo mo. Alam mong hindi tama ang ginagawa mo. Kaya kusa mong binitawan. Ajiu. Nakakabilib ka. Itong bata na to, binola-bola ako. Wala na akong dahilan para pahirapan pa siya. Sige na nga. Baliw ka ba? Bakit mo siya sinadyang paurong? Paano ko ipapaliwanag kapag umuwi ako niyan? Hindi ko siya pinagbigyan. Itong utility boy na to, mas malakas pa sa akin. Imposible naman yan. Tara na. Basta nandyan siya. Kahit santo pa pumunta, hindi makukuha ang kauhuang. Dashi. Sa wakas, tapos na. Tagumpay, tagumpay. Pwede na tayong pumunta sa palasyo para kunin ang reward. Ajio, itong pag-escort natin. Malaking tulong ka talaga. Bossing na matanda, wag mo na kami pahirapan sa mga formalidad na yan. Si Xiaoyo gutom na. Dali, isama mo na kami sa bayan para kumain ng malaking pork knuckle. Sige, Tara, punta tayo sa bayan. Dalhin si Xiaoyo para kumain ng mabangong pork knuckle. Kain tayo ng pork knuckle. Sir, Narito na ang pagkain. narinig mo na ba? Si Cao Huang, dinala na raw, papunta sa Maynila. Totoo ba yan? Di ko akalain na ang Chanshan Escort Agency. Talagang natapos nila si Jusha. Hindi mo talaga matatawaran ang pinakamahusay na escort agency sa bansa. Bakit nakatulala ka diyan? Magbuhos ka na ng alak. Shadow Sec. Anong ginagawa mo rito? Master. Sabi nyo, si Mountain Ghost at si Wumian pinatay, tapos si Yoon Jongjon nagtraidor. Sumapi na sa Tianshan Escort Agency parang aso. Opo. Isang escort agency lang. Nagawa nilang tapusin ang tatlong pinakamahusay ng Shadow Sect. Sa tingin nyo ba? Makatwiran yon? Isang escort agency lang. Nagawang pilitin ako na mismong kumilos. Lipulin sila. Nakakaintriga. Talagang nakakaintriga. Bumalik na kayo. Ikwento lahat ng nangyari kay Yaozi. Opo. Oo, Heto kayo. magpakasaya kayo sa pagkain. Dumating na ang utos ng palasyo.
Sa ngalan ng langit, ipinahayag ng emperador. Ngayong alas 2:45, si Cao Huang ay bibitayin sa harap ng palasyo. Malaking ambag ang Tianshan Escort Agency sa paghahatid. Kaya ipinagkaloob ang 10,000 gintong barya, 10 kahon ng alahas, 1,000 rolyo ng mamahaling tela, at karagdagang plate ng Best Escort Agency ng bansa. Isagawa agad, isagawa agad. Salamat po sa biyaya ng mahal na hari. Mabuhay ang hari. Mabuhay. Mabuhay ng walang hanggan. Chu Payoto, may iba pa akong asikasuhin. Mauuna na po ako. Magalang na pagpapalam kay Ginoong Hai. Tay, umangat na talaga ang ating security agency. Tayo na ang pinakamagaling na security agency ngayon. Ibinigay mismo ng palasyo ang karangalang ito. Lahat ng ito. Dahil kay Agio. Nako, batang mahal, huwag ka sanang magulo. Hayaan mong si Master na, ang mag-ayos ng buhok ng anak niyang babae. Siya lang ang kayang gumawa niyan. Master. Hinahanap ko si master ko. Huwag niyo akong pigilan. Kagalang-galang na binata. Sino ang master mo? Ang Diyos ng Espada, Li Juliang. Diyos ng Espada, Li Juliang. Diyos ng Espada. Master, nandito ka talaga sa kumpanya ng seguridad. Tama pala ang impormasyon ko. Sino ang tinatawag mong master? Huwag kang mag-inay ng ganyan. Ajiu, ano ba talagang nangyayari? Bakit niya tinatawag kang Diyos ng Espada? Anong Diyos ng Espada ba yan? Itong batang to, parang may problema sa utak. Kayo, huwag kayong maniwala sa mga sinasabi niya. Halika dito. Tara na. Ngayon ko lang talaga siya nakita. Ang bilis naman niya. Ako rin. Master, pakiusap, tanggapin mo akong apprentice. Sino bang nagsabing tatanggapin kita? Teka nga pala, paano mo nalaman ang pagkakakilanlan ko? Noong araw na yon sa restaurant, nung pinatay mo si Wuming, ginamit mo ang gintong kaitian. Yun ay espesyal na teknik ng Diyos ng Espada. Mahina nga itong batang to sa Kung Fu, pero malakas ang obserbasyon niya, nakakainis. Noong araw na yon sa restaurant, yung kuya na mahina sa kung fu. Mahilig sa malaking pork knuckle at yung batang babae. Boss, itong batang to, tiningnan ko na. Walang talento. Magpapasando siya sa iyo bilang guro, hindi siya bagay. Sino ka ba? Alam ko na, ikaw pala si Shiksyong. Siya. Parang aso lang yan. Master, kunin mo na lang ako, please. Dinadala ko na ang lahat ng gamit ko. Pagdating ng araw, sabay tayong kakain at titira. Aalagaan kita. Hindi na kailangan. Kung saan ka nang galing, dun ka umuwi. Alam ko na. Hindi ganon kadali. Mukhang kailangan ko na talagang gumamit ng ibang paraan. Dalhin mo dito. Ang dami nitong ginto. Itong mga gold bar, paunang bayad lang yan. Pag natapos, may malaking gantimpala pa. Pwede po bang malaman ang inyong pangalan? Ang batang master ng Tianquan Shanshuang, Susan. Tian Quan Shans Huang. Di ba? Sikat na sikat yon? Hindi lang sikat, kundi numero unong, paggawaan ng espada sa buong bansa. Maraming expert ang nag-iwan ng buhay dyan, para lang sa isang espada nila. Sa 7 legendary na espada, 5 galing dito. Kaya pala ganun karangya. Mr. Shu, ang dami mong inilabas na ginto. Ano po bang sadya nyo talaga? Gusto kong ipagawa sa inyo ang pagdala ng importanteng kargamento. Pero dapat, siya ang kasabay na magbantay ng kargamento. Shu Gongzi, AGU, hindi talaga siya tagapaghatid ng kargamento. Hindi ba siya kargador? Bakit mo siya pinasama? Shu Gongzi, hindi ko pwedeng pilitin. AGU na sumama sa paghahatid. Pasensya na. Hindi ganoon. Huwag naman, Tay. Ang dami-daming ginto. Sabi mo ayaw mo na lang. Sabihin mo lang si Jiu. Kuya Jiu, sumama ka na, o. Tumahimik ka nga. Wala kang karapatang magsalita dito. Sayang naman. May pera pero ayaw kitain. Eh di ako na lang, ang magdadala ng pera, aalis na ako. Sandali lang. Itong paghahatid. Tinanggap na namin. Talaga? Bakit bigla kang nagbago ng isip? Sabi mo nga, bakit nga ba hindi natin kunin ang pera? Lalo na, kung sayo naman manggagaling ang pera, na parang naloloko. Sa bahay na ito, kompleto na ang dowry ng bata.
Ang saya naman, Kai, mukhang yayaman na tayo. Pero, kukunin ko ang 50%. Hindi pwede, nababaliw ka ba? 50%? Juje, ang dami nating pinapakain sa kumpanya ng seguridad. Kung pwede sana, bawasan mo na lang ang kinukuha mo. Hindi ko lang sinasabi ito para sa akin. Sige. Sundin na lang natin si Agio. Ilang porsyento ang gusto mo, yun ang kukunin natin. Kai, Shogunzi. Pakisamahan mo naman kami para suriin ang kargamento, ha? Ito. Ito. tama. Ito mismo ang espada ng mestro ng espada. Ang pinakamahusay na sandata sa buong mundo. Ang banal na espada, Xianlu. Isang sandatang kayang tumumba kahit ang mga immortal. Ang sandata ng mestro ng espada. Bakit kaya napunta ito sa Tianquan Villa? Ito ay peke. Napalaki ng ginastos mo, pero pampeke lang ang dala mo. Hindi ito basta-bastang peke lang. Lahat ng panday dito sa villa namin, dose-dosena silang siyam na antas na panday ng espada. Ginugol ng kalahating taon para magtulungan gumawa ng espada. Mula sa paraan ng paggawa hanggang materyales. Perfect na kinopya lahat. Xianlu. Saan ipapadala ang kargamento na to? Sa bahay ng Prinsesa Mayor. Espadang Imperial. Kaya dapat alam nyo na. Ano mangyayari kung mawala ang espada? Kaya pala gumamit ng ganyang karaming ginto para maghangad ng sigurado. Limitado lang sa 7 araw. Pagkatapos ng 7 araw, araw ng kapanganakan ni Emperatrice Anne, sa araw na yon, gagamitin ng Prinsesa Mayor ang espadang ito bilang regalo. Ang Prinsesa Mayor, gagamit lang ng peking espada. Pangregalo niya sa kaarawan, labis na hinahangaan ni Emperatrice Anne, si Giant Shen Li Juliang, sa buong Guanglin Palace niya, puno iyon ng mga libro na ang laman ay tungkol kay Li Juliang. Mukhang ginagawa ito ni Chang Gongzhou para makuha ang loob niya. Sige na, na-check na rin ang mga kalakal. Kailan tayo alis? Kailangan pa naming maghanda. Bukas tanghali pwede na kaming umalis. Ayos. Mahalaga itong misyon na to. Pagdating ng oras, sama ako sa inyo para magbantay ng kalakal. Mauna na ako. Dapat samantalahin ko ang pagkakataong to. Para matuto ng husto kay Shifu. Sobrang dami nang namatay sa paghatid kay Cao Huang. Kulang na kulang tayo sa tao dito sa ating kumpanya ng kalakal. Mamaya, hahanap ako ng mga bagong bantay. Siguro makakakuha pa ako ng mga 20. Hindi pa sapat. Pupunta ako sa iyong security para manghiram ng tao. Kailangan natin ng hindi bababa sa 40 bantay para makaalis tayo. Hindi na kailangan. Tayong mga ilan lang dito. Tapos dagdagan pa natin ng ilang taga-silbi, sapat na. Royal na kalakal ito. Hindi natin alam kung ilang tao ang nakamasid dito. Sapat ba tayong ganito lang? Isama mo pa siya. Isama mo na rin ako. Kulang pa ba? Isama na rin si Xiao Yuzi ko, kulang pa ba? Hindi ikaw ang nagdedesisyon, batang pasaway. Sapat na. Sobra pa nga. Sa liit ng kumpanya natin, paano kakayanin mapakain ang 3 bigating tao? Sige. Sundin na lang natin si Agio. Maghanda na tayong lahat. Ay selyo na ang mga kalakal. Kung ganun, peke pala ang espada ni kuya. San mo itinago ang totoong espada? Bata ka pa. Huwag mo nang pakialaman yan. Kain na. Natalo na si General. Ay, talo na naman ako. Ang ibang tatay nagpapatalo sa mga anak na babae. Bakit ni isang piraso, hindi mo man lang ibigay kay Xiao Yuzi? Ang talino mo kasi, hindi mo na kailangan ng palusot. Sir. Wala kaming sikreto ng anak ko. Sige, sabihin mo na. May kinalaman ito kay Yingwei. Anong nangyari kay Yinggi? May hinala po ako. Sa lakad ng convoy. Babalak siyang kumilos. Bakit? 3 araw na ang nakaraan. Lahat ng tagumbantay ng Yinmen sa paligid, inilayo na. Hindi lang yun. Pati ng iba't ibang sangay ng Yinmen. Tahimik na rin lahat. Pagka may kakaibang nangyayari, siguradong may mali. Kumain. Nagkaroon na ng ganitong sitwasyon dati. Nagkaroon na ba ng kaso na ganito noon? Isang beses lang nangyari. 6 na taon na ang nakalipas. Labanan niyo ni na Yingwei at Nyo pinakadakila sa buong bansa. Para sa labanan na yon, si Yaozi ay tinawag pabalik ni Yingwei. Tumigil ang buong Yingmen noon. Yaozi.
Si Yao Zi ang pinakapinagkakatiwalaan ni Yingwei, pangalawang pinuno ng Yingmen. Lahat ng mga lihim na bantay, mga sangay ng Yingmen, siya ang namamahala. Pangalawang pinuno ng Yingmen ito. Hindi ba ikaw ang sinasabing pangalawang pinuno? Ako, mukha lang akong namumuno rito para sa kanya, yung mga talagang mahalagang bagay. Si Yao Zi lang ang pinagkakatiwalaan niya. Si Yao Zi, misteryoso at mahirap hulaan, wala pang nakakita sa totoong mukha niya. Narinig ko pa, sobrang bihasa siya sa disguise. Disguise? Oo, tama. Gamit niya ang teknik ng disguise, para palitan ang mukha ni Yingwei. Wala pang nakakita, sa totoong anyo ni Yingwei. Pati ako. Noong huling laban namin, disguise lang ginamit niya na mukha. Palaging nagtatagot, laging umiiwas. Hindi makapangasawa ng ganyan. Ayos ang trabaho mo ngayon. Bahagi ng tungkulin ko lang, boss. Boss, anong susunod na gagawin natin? Kung tubig ang darating, lupa ang panangga. Kung sundalo ang haharap, General ang tutugon. Ayusin nyo ang mga kilos nyo, bilisan nyo. Siguraduhin nyong napakete na lahat ng gamit. Lalabas na tayo para maglibang. Handa na ba kayo? Kompleto na ba lahat? Kung may kulang pa, nandito naman ako. Shogunzi. Chubayo 2. Huwag mo kong ituring na pabigat. Kahit papaano, isa akong eksperto sa antas otso. Nako, hindi ako maglalakas loob. Boss. Sinong boss mo? Huwag mo kong hawakan. Iba nata kaysa dati. Sa lakad na to, may malakas na guro na nagbabantay. May 8 antas na si Shu Sanxiao. Tapos si Ajiyo na hindi mo alam ang tunay na lakas. Ganitong grupo. Kayang-kaya tumawid sa kahit saan. Simulan na ang biyahe. Itaas ang bandila ng biyaw. Opo. Umalis na tayo. Opo. Bumalik na naman tayo. Oo nga, Jinglan. Sabi ng scout, sira ang tulay sa unahan. Bukas pa magagawa yon. Ngayon. Dito muna tayo magpalipas ng gabi. Tara na. Tara. Boss. Boss. Dumating na. Mga suki, kakain lang ba kayo o magpapalipas oras dito? Magpapalipas oras kami. Pero kami yung mga gwardiya ng Kargada, maghapon kaming naglakbay. Pagod na ang tao, pati ng mga kabayo. Ihain mo muna yung pagkain. Ah, kayo pala yung mga boss ng convoy. Mga boss, maupo po kayo. Ihahain agad ang pagkain. Mga boss, kain lang, inom lang. Kain tayo. Tikman nyo to. Bakit ka patayo-tayo dyan? Tumulong ka sa likod. Ma. Ang ganda nito. Gusto ni Anyo. Sa mga boss ng convoy yan. Ay, nakakahiya naman. Ang anak kong si Anyo ay medyo may pagkasimple. Pasensya na po. Ayos lang. Gusto ko. Bilasan mong ibabayan. Ang ganda talaga. Ang ganda. Delikado yan. Bakit mo kailangan yan? Magandang ate, para sa'yo ito. Pati ang mga uto-uto gusto rin ng magaganda. Nakakatuwa. Salamat sa'yo. Pasensya na kung napatawa kayo sa amin. Mrs. Boss, itong guest house na to. Dati, madalas kaming pumunta dito. Bakit di pa kita nakita dati? Yung dating may-ari dito, hindi na nagtuloy. Gusto niyang ipamana sa akin. May kasama kasi akong anak na may kapansanan. Hindi madali kung saan-saan kami pupunta. Hindi madali kung saan-saan kami pupunta. Kaya nagdesisyon na lang akong manatili dito. Ah, ganun pala. Sige, kunin mo na yung bandila ng alak. Sige. Napansin mo ba kanina? Ang bilis niyang maglabas ng espada. Pati si Shusa na isang 8th grade level, hindi naka-react. Ang labo nun. Hihihi. Saan galing yung mga walang modo na yon? Sorry. Uto. Kung tanga ka, lumayo-layo ka nga. Huwag mong idikit sa akin yung katangahan mo. Bilisan mo, punta ka sa kusina. Huwag kang pumasok dito.
Ate, ang ganda mo. Si Amy Yu ay nasa kusina nagluluto na. Dadagdagan kita ng maraming karne. Salamat sa'yo, Jinyu. Bossing na babae. May bakanteng kwarto pa ba kayo? Ilan kayo? Kasama namin yung mga tropa sa bakuran. Mga 3 o 4 na kulang kaming lahat. Ang dami nyo pala. Pero puno na yung mga kwarto sa ikalawang palapag. Ang natitira na lang ay mga kwarto sa likod ng bakuran. Paalisin mo lahat ng tao doon para sa akin. Gusto kong ako ang titira sa pinakamagandang kwarto. Hindi yata tama yan. Mga bodyguard lahat ng mga yun. Mga tagahatid ng kargamento. Ha ha ha. Itong mga runner lang na to. Karapat dapat bang tumira sa pinakamagandang kwarto? Ha ha ha. Alam nyo ba kung sino ako? Galing ako ng Maynila, leader ako ng convoy ng negosyo. Mga transaksyon namin ay lahat para sa gobyerno. Mga asong tagapaghatid lang kayo. Lumayas na kayong lahat dito. Matandang Ginoo. Pinuno ng Tianshan Security Agency. Xu Changfeng. Pare, bigyan mo naman ako ng muka. Oh, so ikaw pala, ang pinakakilalang security agency sa buong bansa. Grabe, ang bigat mo pala. Pinakamagaling na takbo-takbo na aso sa bansa. May mukha ka nga ba talaga? Where? Matandang hayop, bilisan mong ayusin ang bahay para sa kin. Kung hindi, bitawan mo. 8. Turuan mo ng leksyon yan. Jinglan. Walang saysay makipag-usap sa ganitong tao. Kung gusto mo tumuloy sa second floor, kailangan mong tanungin yung mga kutsilyo ng security agency namin. Guys, huwag padalos-dalos. Mas magandang magkasundo para umasenso. Mas magandang magkasundo para umasenso. Alam mo ba kung sino ako? Isa akong negosyanteng konektado sa gobyerno. E di malas mo. Ako mismo ang gobyerno. Jinglan. Bitawan mo. Tapos na kayo. Kami ay trade convoy mula sa Jingzhou. Ano namang pakialam ko sa Jingzhou? Ang security goods namin, diretsong dinadala sa Longbongzhou Mansion. Tian Kuo. Tanga. Tian Kuo, anong pinagyayabang mo dyan? Ang pinapadala lang naman natin ay mga ordinaryong asul na kalakal. Kalakal ng hari? Sige na, tama na ang away. Ganito na lang, bawasan natin ng kalahati ang bayad sa kwarto ng caravan. Dagdagan ko pa bawat kwarto ninyo, ng isa pang kutsan na may bulak. Oh, pwede ba sa'yo yun? Kung ganyan ang sabi ni bossing babae, wala na akong reklamo. Pinuno ng caravan, nagkakilala lang naman tayo sa alitang ito. Pasensya na talaga, bro. Tara na. Nakalimutan mo na ba pati ang pinaka-basic na patakaran? Pag nagbabantay tayo ng kalakal, walang nawawala. Di mo ba alam yon? Gusto ko lang naman silang takutin. Saka yung mga yon, ordinaryong karavan lang naman, hindi sila. Hindi sila ordinaryong karavan. Tingnan mo ang mga sapatos nila, ang linis. Kung matagal ka nang naglalakbay bilang karavan, imposible namang hindi marumihan ang mga paa mo. Kaya nga intentional yung ginawa ko kanina. Gusto ko lang makasiguro. Tama nga, yung pinuno ng karavan na yon. Iba ang kalyo sa kamay niya. Hindi yan kamay ng sanay humawak ng pera. Kundi, kamay ng sanay humawak ng kutsilyo. Ibig mong sabihin, sila ay mga tulisan sa bundok. Kaka-expose lang ni Tiang Kuo ng bulsa niya. Baka tinatarget na nila tayo. Ngayong gabi, hindi magiging payapa. Huwag kayong matulog ngayong gabi. Lahat magbantay kayo para sa akin. Opo. Ang astig nyo po. Ganito ba talaga ang mga veterano? Sir, sa tingin ko po yung mga tao doon, pinakamataas ika-5 na ranggo, pinakamababa ika-4 na ranggo. Kailangan ko po bang sila na ang harapin? Kung hindi gagalaw ang kalaban, hindi rin tayo gagalaw. Maliit na magnanakaw lang yan. Kung hindi gagalaw ang kalaban, kakain muna ako tay kain na. Pakinggan natin si Xiaoyozi. Kain na tayo.
Naku, lagot, Terra na. Nandito na siya. Patayin mo siya para sa akin. Kuya, mali kami. Hindi na kami lalaban. Kuya, Tulungan niyo kami. Kuya. Adju, ayos ka lang ba? ayos lang ako. Yung mga bandido sa baba ng building natin, nahuli na rin silang lahat. Agio, buti na lang alam mong maglalabas sila ng usok na may lason. Kung hindi, delikado talaga ngayon. Yung mga maliliit na magnanakaw na yon. Ganun lang talaga ang mga alam nila. Ate, lahat na yon ay nakatali na. Itali mo rin itong mga to, tapos ihagis mo sa baba. Ayos, sige Ejo. Patay na yung batang pasaway. Malaking pasaway. Oras na para magpakita siya. Masyado nilang minamaliit ang mga gwarda na to. Bilisan mo, umakyat ka sa bundok at humingi ng tulong. Nakakandado ang pinto. Buksan mo. Gamitin mo ang lakas mo. Mas lakasan mo pa. Mas lakasan mo pa. Kayong dalawa. Anong ginagawa nyo dyan? Hoy, Bobo, buksan mo ang pinto para kay boss. Dali, buksan mo na, Bobo, hindi pwede. Gabi na daw sabi ni Mama, hindi kami pwedeng lumabas. Bilisan nyo na, buksan nyo. Kung hindi, papatayin ko talaga kayo. Dugo to, may dugo dito. Sabi ko na nga ba, gabi na. Hindi na kayo makakaalis. Boss, lahat ng tao sa security agency ay nandito sa hall. Magpapakilala muna ako. Ako si Yingwei. Ako po. Anino ng multo. Boss Anino ng multo. Ako po talaga yung hindi nakakita ng ayos. Boss, pagbigyan nyo na po akong mabuhay. Boss Anino ng multo. Pagbigyan. Simula pa nung pumasok ka sa inn. Patay ka na talaga. Kaya pala itong security agency, nagawang patayin sina multo ng bundok at walang mukha. Yun pala, yung tinatawag nilang Agio na utusan. Siya pala si Li Juliang. Li Juliang. Diyos ng Espada. Tuloy, bilis. Salubungin mo na ang ating espesyal na bisita. Ang lakas ng loob mong kumalaban sa pinakamatibay na security agency sa buong bansa. Gusto mo nang mamatay, ano? Tay, sila na ang bahala, tatanawin ko na lang. Gabi na rin ngayon, kailangan pa nating bumiyahe bukas. Magpahinga na po kayo. Sige. Ate. Hindi pa rin natatagpuan yung mag-ina. Naku po, baka nadali na sila ng mga tulisan. Hahanapin ko sila. Hindi na kailangan. Hindi mapaslang ng mga tulisan ang mag-ina na yon. Anong ibig mong sabihin? Ate, ang ganda mo. Ayos ka lang ba? Buti na lang. Nang marinig ni nanay ang kaguluhan. Pinatago niya si Aniyu. Maraming salamat sa inyo, mga bayani, dahil sa pagtanggal ng mga tulisan. Sigurado gutom na kayo, di ba? Naghanda ako ng midnight snack, sabay-sabay na tayong kumain. Sakto, gutom na rin talaga ako. Kain na tayo. Ang bango naman. Gusto ko na. Gusto ko na kumain. Ikaw muna, kumain ka na. Ejiu, ano bang balak mo? Yung anak mo, kainin mo rin. Hindi kami masamang tindahan. Kain. Halika, Aniyu, kain ka. Ngayon, makaka-relax na tayo, di ba? Sige, kain lang kayo. Kami ni Inyo.
Mag-inuman muna kami ng tig-isa. Ayos na ayos. Aju, anong balak mong gawin? Alam ko namang mahilig kang umarte. Di ko inakala pati si Raulo ginaganapan mo. Ikaw na hampas lupa, kapal ng mukha mong magsalita. Ang sarap mo pa ring magtuligsa sa akin. Tama ka naman. Ay, napala. Si Yun Songjun sumama na sa akin ngayon. May problema ka ba doon? Aso lang naman yan. Kung trip mo, ibibigay ko na sa'yo. Ah. CJ. Salamat. Tusong. Pareho lang tayo. Ang cute ng anak mong babae. Kung sasaktan mo siya kahit konti lang. Papatayin ko lahat ng tao sa Inmen. Ganun ba? Yuming Gisho. Tigil ka, anong binabalak mo? Sirain mo ang sarili mong lakas. CJ. Akala mo ba pareho lang tayong hanga? Kung sisirain ko ang sarili kong lakas, ang anak kong babae, talagang siguradong mamamatay siya. Tama. Ikaw pa rin si Lee Julie ang nakagaya ng dati. Kanina sinubukan lang kita. Tinitingnan ko kung magiging duwag ka. Dahil sa pagpapalaki mo ng anak na babae. Pagkalipas ng 15 araw, Fenki Restaurant. Yung mesa sa itaas, malapit sa bintana. Hihintayin kita, kapag hindi ka pumunta. Sigurado nang mamamatay ang anak mong babae. Hanggang magkita tayo. Gandang ate. Tay. Tay, matapos matanggap ni An Huanghao ang mahiwagang gamit, sobrang saya niya. Binigyan niya tayo ng 3 kahon ng alahas bilang gantimpala. Mag-iwan tayo ng 1 kahon. Yung iba, ipadala natin kay Agio. Ay! Binigyan na naman siya. Sige na nga. Maestro. 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 Ginoong Shu, Hipchu, bakit ang dami mong ginagawa na parang nagmamadali? hindi niyo pa pala alam? Lahat sa labas nagkakagulo na. Ano ba talaga ang nangyari? Ngayong gabi sa Fenki Restobar, maghaharap si Ingi at si Giant Shen sa isang laban. Buong mundo ng mga mandirigma nagulat. Ano? Nasaan si maestro ko? Umalis siya kaninang umaga pa. Ibig sabihin, maaga siyang umalis. Bilisan na natin. Sama-sama tayong pumunta sa Fenki Restobar. Tara. Eight. Pumunta ka rin pala. Makikita ang lakas ni Ginoong Giant Shen. Siyempre, kailangan kong pumunta. Nasaan sina Aju at Xiao Yuzi? Umalis sila ng maaga kaninang umaga. Malapit na ang oras. Sabi niyo. Sa tingin ba ninyo, darating si Giant Shen? Si Ingi ay naghihintay na sa taas. Bakit hindi pa siya dumarating? 2 oras na ang lumipas. Hindi kaya natatakot si Giant Shen? Baka hindi na siya pumunta dito. Tama. Kalokohan. Paano matatakot si Giant Shen? Tumahimik ka na nga. Malapit nang dumating si Genshen, sigurado yan. Sino tong taong to? May topak yata. Ayun, dumating na. Xiao Yuzi.
Adieu. Juje. Ang suot mo ngayon, akala ko muntik ka nang mapagkamalang si Giant Shen. Tanga, siya nga si Giant Shen. Susan, binabati ko si Master sa matagumpay na pagbabalik. Naway magtagumpay si Gio Liang Deren sa kanyang mga laban. Malasakit at tagumpay lagi para sa'yo. Naway magwagi si Jian Shen Deren sa bawat laban. Hindi na kailangan pa. Kayo. Magpakailanman kayong magiging pamilya ni Jiu. Xiao Yuzi. Ngayon. Bilang tayo hanggang 100. Pagkatapos noon, uwi na ang papa. Isandaan siyamnaput siyam, siyamnaput walo, siyamnaput pito, siyamnaput anim, siyamnaput lima. Andito ka na. Pasensya na sa paghihintay. Noong nakaraan kaya ako natalo, dahil may mahiwagang espada ka. Kaya hindi na tayo magpapagalingan sa espada ngayon. Labanan natin ay basehan sa lakas ng loob. Ito ay isang mangkok ng laso na alak. Kapag ininom ito, siguradong mamamatay. Kung sino man sa atin ang makatulak ng mangkok na ito, sa harap ng isa, siya ang kailangang uminom nito. Ano, game ka ba? CJ. Tara. Sige po. Lima. Apat. Tatlo. Dalawa. Isa. May bumababa na. Sino kaya yon? Diyos ng espada. Ang galing mo, Master. Ang galing mo talaga. Natalo ka na. Sige, mauna ka na. Kaya pala noon, hinayaan mo na lang, tama ba? Ang lakas mo talaga. Tuwing ganito, ibibigay ko ang lahat ng kaya ko. Sige na, tama na. Tatay,